Sa isang maliit na bayan sa Espanya, ay pumasok si Vicente sa grocery at nagnakaw ng mga alak sa pamamagitan ng pagtago nito sa loob ng kanyang jacket. Habang ginagamit naman ng anak niyang si Ian ang kapangyarihan nito upang gumawa ng ilusyon, dahilan upang hindi mapansin ng clerk ang pagnanakaw. Sa paningin ng clerk ay candy lang ang binili ni Vicente, at pinapanatili naman ni Ian ang ilusyon habang hinahanap ng ama niya ang truck nila. Kaso, may dumaang babae at tinawag niyang baliw si Ian, kaya na-distract siya at nawala yung ilusyon. Kaya napansin ng clerk yung mga nawawalang bote, at lumabas to upang habulin si Vicente. Pero gumawa ulit ng ilusyon si Ian, nagpanggap siyang may hawak na baril. Pero di natakot yung clerk at nataranta si Ian, kaya aksidente niyang nabaril yung clerk. At nang matumbay yung clerk, ay nakita ni Ian ang mga memorya nito. Noon din ay palapit na ang mga pulis, kaya mabilis silang tumakas. At nadiskubre nung clerk na wala pala siyang sugat. Habang mabilis silang tumatakas ay hinabol naman sila ng mga pulis, kaya ginamit ni Ian yung salamin upang gumawa ulit ng ilusyon. Sinundan ng mga pulis yung ilusyon ni Ian, pero nawala din to ng maglaon, kaya muli silang nasundan. Nang makarating sila sa dalampasigan, ay gumawa si Ian ng mas malaking ilusyon. Sa paningin ng pulis ay umulan ng yelo. Tinamaan ng mga yelo yung sasakyan ng pulis kaya nagpagulong-gulong to hanggang sa isang gas station. Pero natuklasan niya na wala naman palang nangyaring pag-ulan ng yelo. Ang buong insidente ay nasa mga security camera na nakarating sa misteryosang si Dr. Adriana. Kinaumagahan, sa abandonadong barko kung saan sila lihim na nakatira, ay napanaginipan ni Ian ang namatay niyang ina. At nang bigla tong sumigaw ay nagising si Ian. Gumawa si Vicente ng espesyal na almusal para sa kaarawan ni Ian at pinakita niya kay Ian ang picture ng nanay niya. At yun din daw ang araw kung kailan natuklasan nila ang kapangyarihan ni Ian. Gustong pumunta ni Ian sa arcade na tulad ng isang pangkaraniwang bata pero ayaw pumayag ni Vicente. Kaya binaling na lang ni Ian ang galit niya sa training dummy. Pero maya-maya pa ay napagpasyahan niyang tumakas sa bintana. Sa isang bar naman sa bayan, ay nakwento nung pulis sa bartender ang tungkol sa pag-ulan ng yelo, na narinig naman ng isang perceiver. At maya-maya pa, ay ginamit nito ang kapangyarihan niya para itumbay yung pulis. Kinagabihan, sinalakay ng special force yung barko. At abala sa panonood ng TV si Vicente kaya di niya to napansin. Nagpakita dun si Adriana, at hinahanap niya si Ian. Pumunta daw siya para tumulong bilang isang matagal ng kaibigan. Pero ayaw sabihin ni Vicente kung nasaan si Ian, pero may tumawag kay Adriana at sabi alam na daw nila ang lokasyon ni Ian. Samantala, sa arcade na kinaroroonan ni Ian, ay dumating din doon yung perceiver. At naroon na din yung mga tao ni Adriana. Pero mabilis lang na tinalo nung perceiver yung isa sa kanila, at kinuha nito yung radyo para magbigay ng maling impormasyon sa kanila. Patuloy hinanap ng perceiver si Ian na nakatago naman sa isang lamesa. Pinaputokan ng agent yung perceiver pero naglakad lang to at gumawa ng ilusyon. Hinabol ng agent yung ilusyon habang sinubukan ng perceiver na gawa ng ilusyon si Ian. Pero may agent na naglagay ng helmet sa perceiver na pipigil sa paggamit nito ng ilusyon. Pero nakalaban pa rin yung perceiver kahit may nakasaklob na helmet sa ulo nito. Di man lang pinawisan yung perceiver sa kanila at nagagawa nitong makipaglaban ng di man lang nadadamay yung mga naglalaro ng VR sa paligid. At nang matalo na ang lahat ng agent ay muli nitong pinagpatuloy ang paghahanap kay Ian. Lumapit naman si Esther at isa pang agent upang palabasin at iligtas si Ian. Dinala siya sa van kung nasaan si Adriana at naroon din ang tatay niyang si Vicente. Agad siyang ginapos at nilagyan ng helmet matapos ay kinunan siya ng blood sample. Nang makalabas yung perceiver ay nakaalis na sina Ian, kaya hinabol sila nito sa daan at gumawa to ng ilusyon na tumatawid upang madisgrasya yung malaking truck at magkaroon ng traffic. Hihinto na sana yung driver nila pero sinabihan to ni Adriana na magpatuloy. Dahil ilusyon lang din pala yung malaking truck. Makalipas ang ilang oras ay nagising si Ian sa isang facility. At dito ay sinabi ni Adriana ang kasaysayan nila. Sila pala ay isang organisasyon na binuo ng mga katulad ni Ian. At sila ang kumokontrol sa lahat ng makapangyarihang tao sa mundo kasama na ang mga presidente ng bansa. Pero napagpasyahan nilang itigil to at pairali ng demokrasya. Kaya siguradong papatayin daw ng perceiver si Ian kapag di siya kumampi dito. Kaya inalok siya ni Adriana ng makipagtulungan sa kanya. Kailangan din daw ni Adriana ang formula sa dugo ni Ian dahil ito lang ang makakapigil sa kapangyarihan ng perceiver. Gusto din ni Adriana ang palakasin pa si Ian tulad ng paggawa ng ilusyon na tao. Pero imposible daw gumawa ng taong ilusyon sabi ni Ian. Paliwanag naman ni Adriana ay mapapalakas ang kapangyarihan ni Ian kapag malalim ang emosyon niya. Kaya pinakita niya ang larawan ng nanay ni Ian at binanggit niya ang malungkot nitong nakaraan. Kaya nagawa nga ni Ian ang isang imposibleng ilusyon kung saan nasa isang beach sila at may langaw sa tabi ni Adriana. Hiniling naman ni Adriana na alisin ang beach at panatilihin ang langaw. Pero hininto na ni Ian ang ilusyon at nagdemand siya na makita ang tatay niya.
Kaya dinala siya ni Adriana kay Vicente. Pero winarningan siya ni Vicente na pag-e-eksperimentuhan lang siya ni na Adriana. Kaya upang pabulaanan ito, ay minungkahi ni Adrianang tignan ng memorya ni Vicente na isa rin pala sa kakayahan ni Ian. Kaya sinubukan niya nga itong gawin. Nakita niya nung bata pa si Vicente at nagtatrabaho pa to sa agency kasama ni Adriana. Nang tumunog ang alarm ay nataranta ang lahat at sinamantala to ni Vicente upang kunin si Ian. Sinubukan siyang pigilan ni Adriana pero tagumpay niya pa ring nakuha si Ian. At matapos nito ay nawala ng malay si Vicente. At nagalit si Ian dahil nalaman niyang di niya pala to tunay na ama. Matapos nito, ay pinakita ni Adriana yung resulta ng blood sample sa American. Gusto nitong malaman kung paano nagkaroon ng kapangyarihan si Ian. Sabi ni Adriana ay namana niya to sa mga magulang niya na imposible naman dahil di pwedeng manganak ang mga perceiver. Kaya si Ian ang kauna-unahang natural perceiver. In-order ng American na kunin na agad ang formula at iligpit si Ian pero tumanggi si Adriana dahil maaari pa daw nilang gamitin si Ian. Samantala, tinest ng doktor ang blood sample ni Ian at napangiti ito ng malamang 200% ang neuron factor ng utak niya. Habang pinuntahan naman ni Esther si Ian at inalok niya si Ian na tumakas. Agad silang lumabas at nang hinarang sila ng mga gwardya ay nilabanan ni Esther ang mga ito at mabilis na tinalo ng walang kahirap-hirap. Pero gusto ni Ian ay isama sa pagtakas si Vicente dahil gusto niya pang basahin ang alaala nito. Nang madiskubre ni Adriana ang pagtakas nila ay agad nitong pinatunog ang alarm. Pero huli na ang lahat dahil nasa sasakyan na sina Ian. Habang bigla namang binaril nung doktor yung mga gwardya doon sa loob at lumalabas na ito pala yung perceiver. Naaksidente naman sina Ian habang nasa biyahe at nag-crash yung kotse nila sa gilid ng daan. Makalipas ang ilang minuto ay dumating din doon yung perceiver at ginamit ni Ian ang kapangyarihan niya para itago sila sa paningin nito. Pero napangiti lang yung perceiver at umalis. Nagpalipas sila ng gabi sa isang motel. At kinaumagahan, matapos nilang magkwentuhan ni Esther sa rooftop ay bumalik sila sa kwarto. Natagpuan nilang natutulog si Vicente dahil sa kalasingan. Kaya sinamantala to ni Ian at muli niyang sinubukang basahin ang memorya nito. Nakita niya si Vicente at Adrianang may hawak na papeles ng pasyente na ililipat daw sa Poland. Tapos ay pumunta si Adriana sa isang van at sinabing ituturok daw ang formula sa gabi din na yon. Nakita din ni Ian ng tao sa loob ng van na putol ang tatlong daliri kaya nagising siya dahil sa pagkabigla. Tapos naman ito, ay pumunta si Ian sa isang bangko at binigyan niya ng ilusyong papel yung clerk na sa tingin naman nito ay isang tseke. Nang mabigay na kay Ian yung pera at malayo na siya, ay nawala na yung epekto ng ilusyon, kaya mabilis na tumakbo sina Ian at Esther. Pero pagbalik nila sa motel, ay wala na doon si Vicente. Habang pumunta si Esther sa shower, ay narinig ni Ian na may dumating. Kaya sinabihan niya si Esther na huwag lalabas at gumawa siya ng ilusyon sa loob ng kwarto. Kaya nang makapasok yung perceiver, ay bakanteng kwarto lang ang tingin niya dito. Pero nang mabuksan nito ang isang salamin ay nakita nito ang totoo dahil dito matalab ang ilusyon sa salamin. Kaya naglaban silang dalawa habang papalit-palit na nawawala yung ilusyon at sa huli ay nahawakan ng perceiver si Ian. Nabasa nito ang memorya niya kaya nalaman nitong kaya pala kumuha ng pera si Ian ay balak nitong pumunta sa Poland kung nasan yung laboratorio. Nawala ng malay si Ian at agad din namang umalis yung perceiver. Napanaginipan niya na naman ng nanay niya hanggang sa gisingin siya ni Vicente. Pinagalitan niya si Ian dahil sa ginawa nito sa bangko at ngayon ay usap-usapan na daw to sa bayan. Pero nagalit lang din sa kanya si Ian at sinisi pa siya ni Ian dahil sa pagsisinungaling niya. Kaya nagdesisyon si Ian na pumunta sa Poland nang hindi siya kasama. Pero nang dumating sina Ian at Esther sa Poland kung nasan yung lumang laboratorio ay nakaabang na dun yung mga tao ni Adriana. Pero nandun din pala yung perceiver. Nadiskubre nilang abandonado na ang laboratorio at doon ay nakita nila ang ilang dokumento na tinatawag na Project Awareness. At ang scientist pala na namumuno dito ay ang lolo niya at ang nanay niya naman ang eksperimento. Nang bumalik naman si Vicente sa bahay nila ay pinuntahan to ni Adriana. Sinabihan to ni Adriana ang itigil na ang pag-inom at maging mabuting tatay na lang kay Ian. Habang kina Ian naman ay nadiskubre niyang kasabwat pala ng perceiver si Esther. At gusto daw nilang tulungan si Ian. Pero di naniwala si Ian at nagpaputok siya. Pero alam ng perceiver na ilusyon lang yun. Pinaligiran siya ng maraming ilusyon ni Ian pero tinuro ni Esther kung nasan yung totoo. Kaya nilapitan siya nung perceiver at nagulat siya sa sinabi nito. Yung perceiver pala ang totoong ama ni Ian. Nung panahon daw ng gyera ay gumawa ng formula ang isang scientist at in-inject yon sa mga volunteer. Kasama na doon ang nanay at tatay ni Ian. Kaya nagkaroon sila ng kapangyarihan at ginamit sila para mag-spy sa kalaban. Pero nang matapos na ang gyera, ay pinapatay sila ng gobyerno dahil natatakot ang gobyerno sa kakayahan nila.
Pero may isang pinakamalakas sa kanila na kaya nitong gamitin ang tinatawag na third power, ang mind control. Tinipon nito ang lahat ng perceiver at tinago nila ang kapangyarihan nila upang di sila matagpuan ng gobyerno. Pero sa mga oras na yon ay pumapasok na pala yung mga kalaban. Naramdaman to ng perceiver kaya sinabihan niya si Esther na samahan si Ian papunta sa bahay niya. Hinarap ng perceiver yung mga kalaban. Nung una ay natatalo niya sila at napapatay. Pero tila di nauubos ang mga ito kaya napilitan siyang gumamit ng ilusyon. Kaso nga lang, bigla siyang nasakluban ng helmet. Nakarating naman sa rooftop sina Ian at napakaastig ng pagtalon ni Esther. Si Ian naman ay dumaan sa isang tunnel. Dinala yung perceiver sa laboratorio upang kunan ng blood sample na lubha namang nagpahirap sa katawan nito. Pero natuklasan nilang halos di makita ang formula sa dugo nito. Kaya si Ian na lang ang tangi nilang pag-asa. Dahil sa hirap na naranasan, ay humingi ng tubig yung perceiver. At binigyan naman siya sa pamamagitan ng robot. Pero mula sa butas ng helmet niya para sa straw, ay nagawa niyang kontrolin yung operator. Binaril nito yung mga scientist at kinalas nito yung posas niya. Nang makarating naman sina Ian sa bahay ng perceiver, ay sinalubong sila ng housekeeper. At nandun din pala ang nanay ni Ian. Pero paralisado to dahil sa experiment. Dumating doon yung perceiver at sinabihan siya nitong basahin ang memory ng nanay niya. Nagkita silang mag-ina sa memorya nito. At pumasok din doon yung perceiver. Nasa memory pala ni Ian yung formula at gusto to makuha ng perceiver para gumawa pa ng ibang perceiver. Pero pinigilan siya ng invisible wall. Kaya na-realize ni Ian na ayaw ng nanay niyang may kahit sinong makakuha sa formula. Pinilit lumapit ng perceiver at nasaktan yung nanay niya kaya nalabas silang dalawa sa utak nito. Tinignan siya nito at nakilala, pero kasunod ay agad na din tong binawian ng buhay. Dumating na din noon yung mga kalaban. At dahil sa matinding emosyon ni Ian, ay tila wala na siya sa sarili at lumabas ang third power at totoong lakas niya. Kaya nagawa niyang kontrolin yung mga sundalo upang tapusin nila ang buhay ng isa't isa. At tila nag-e-enjoy na siya sa ginagawa niya. Sinalubong siya ni na Adriana sa labas. Pero ganun din ang ginawa niya sa kanila. Dumating din doon si Vicente at sabi nito ay minamanipula lang siya nung perceiver. Pero ginamit din nung perceiver yung power niya upang barilin ni Vicente ang sarili. Nabigla si Ian at nahimasmasan siya at agad niyang nilapitan si Vicente habang kinuha naman nung perceiver si Esther. Nakiusap si Vicente na pasukin pa ni Ian ang memorya niya at nang ginawa nga ito ni Ian ay natuklasan niyang nakiusap pala ang nanay niya kay Vicente na itakas at iligtas si Ian. Matapos ay binawian na din ng buhay si Vicente. Kaya nagsisi siyang binaliwala niya si Vicente. Matapos ay galit na hinabol ni Ian yung perceiver. Nagtago ito sa gitna ng mga tao kaya ginamit ni Ian ang third power niya hanggang yung perceiver na lang ang matira. Pero ginamit din ng perceiver yung mga tao upang atakihin si Ian. At gamit ang kapangyarihan niya ay tinalo ni Ian yung mga tao. Pero malaki yung isang taong kakalabanin niya kaya halos mapatay na siya nito. Buti na lang ay dumating si Adriana. Binantaan ni Ian yung perceiver na huwag sasaktan si Esther, pero sabi ni Adriana ay wala naman daw kasama yung perceiver. Kaya na-realize ni Ian nung nagbalik tanaw siya na nilagyan lang pala siya ng ilusyon ng perceiver sa umpisa pa lang at yun nga ay si Esther. Pero sabi ni Esther ay tunay daw ang nararamdaman niya kay Ian. Binaril niya si Esther na tumagos naman sa perceiver na agad nitong ikinamatay. Tapos ay nagyakapan si Esther at Ian. Matapos ang pangyayari, ay nilibing nila si Vicente at yung nanay ni Ian na magkasama. Inalok ulit siya ni Adrianang makipagtulungan pero tumanggi lang ulit si Ian. Pinili ni Ian makasama si Esther at magsimula ng bagong pamumuhay. Pero habang kausap ni Adriana yung American, ay napansin ni Ian na dito nakikita sa salamin. Ibig sabihin may naglagay din ng loop illusion kay Adriana. Huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para sa iba pang movie recap na tulad nito. Salamat po sa panunood.